strength of my days. Before whom should I tremble with fear? May the choirs of angels come to greet you. May they speed you to paradise. May the Lord enfold you in his mercy. May you find eternal life. There is one thing I ask of the Lord, that he grants me my heartfelt desire, to dwell in the courts of our God every day of my life in his presence. May the choirs of angels come to greet you. May they speed you to paradise. May the Lord enfold you in his mercy. May you find eternal life. Too many sunsets have we seen, too many mornings far between. Too soon the clouds have passed us by, too soon the sun died in our eyes. Too many broken forevers, too long has been the stormy weather. No more rainbows after rain, and no more healing from the pain. Yet all shall be well, all shall be well, you'll see, all shall soon be well. All things are made.
Magandang araw o gabi sa ating lahat at malugod po kayong tinatanggap sa Season 2 ng ating programang Usapang Gay, kung saan ating pag-usapan ang mga spiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin. Maraming salamat po sa regalo ng panalangin na sa pamamagitan nito ay mayroon kaming paraan upang makausap kayo ng mga bagay-bagay patungkol sa amin, upang maibahagi namin ang mga nangyayari sa aming buhay, at ganoon din po ay upang mahingi ang inyong tulong upang lalo pa kami maging mabubuting mga Kristiyano, mga mabubuting tagasunod sa inyo. Marami pong salamat sa panahong ito ng Pasko ng muling pagkabuhay. Salamat sa regalo ng ating Panginoon ng bagong buhay para sa amin. Nawa ang panahon ito ay tunay na maging panahon ng galak, maging panahon ng tuwa, upang kami ay tunay na makasunod sa mga utos ng ating Panginoon. Lahat ng ito ay hinihiling natin sa ngalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. A reading from the Gospel according to John. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." And when he said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. And he said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retained are retained." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa Usapang Gay. Welcome po, Father Paul. Yes, Father Dexter. Siyempre kasama natin si Brother Dan. Ayan, nasa ibang room ngayon. Yes, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating pong mga tagapakinig sa ating pong radio program na Usapang Gay. Well, andito po ako ngayon live mula sa UST Central Seminary at ako po'y tuwang-tuwa kasi siguro after 1 month no, na hindi po ako nakasama sa mga previous episodes ng ating programa, tiyak naman na happy ako kasi bumalik po ako dito live kasabay po ng pagdating po ng Easter season. So muli po sa ating pong mga kapatid, Happy Easter po sa ating Yay! Matagal na panahon din tayo hindi nakapag-program na sa Holy Week. Yes, tama. Napakaganda ngayon sa pagbabalik natin, magbabahagi tayo tungkol sa panahon ito ng Easter. Okay, sa ating simulan po natin sa pagpapakilala ng ating guest. Ako, meron tayong special Father Dexter. So mamaya actually, malalaman ng ating mga tagapakinig kung bakit siya yung ating naimbita. Kasi particularly dahil dun sa kayo'y magka-batch at meron kayong celebrate ngayong araw. Ako yun, siguro, pakilala natin ang ating guest. Siguro siya na naman magpapakilala sa kanyang sarili. No? Basta kasamahan po natin siya dito sa UST. Isa rin po siyang pare. Dominica na si Father Louie Coronel. Yeah. Magandang araw po sa inyong lahat at ito po ay isang honor sa akin na ininyayahan po ako para po sa programa po ito. Kinakabahan pa nga po ako. Ano bang trabaho mo sa university, Father Coronel? Tayo po ay lingkod ng Panginoon sa university na naglilingkod bilang Secretary General po ng Pamantasan. Wow! Regent din po ako ng UST College of Science. Wow! Good evening, Father Louie. Hi, good evening then. Kumusta naman po ang ating trabaho dito sa UST? Ano bang ginagawa ng Regent? Baka hindi alam ng mga tagapakinig. Ano ba yung Regent?
basically po yung regent ay siya po yung pastol na nag-guide sa mga admins and teachers and support staff and lalo na yung student kasama na pati alumni dun sa isang kolehiyo. Paano naman po ang Secretary General? Ano naman po ang kanyang trabaho? Nako, napakarami pong trabaho ng Secretary General pero siguro igugrupo ko na lang sa tatlong malaking gawain. Ang Secretary General ang naka-assign sa mga events. Ang Secretary General po ang naka-assign sa mga proper communications ng university, including public presence, no? Public presence. And naglilingkod din po ang Office of the Secretary General sa admission, registration, enrollment, at marami pa pong iba na binibigay. Wow. Pero bago naging Secretary General si Father Louie, Yes. Coronel. siya ay naging parish priest. Wow, yes, si Father Coronel po ang naunang parish priest sa akin dito sa ating parokya sa Santissimo Rosario Parish. Anong taon ba yon, Father Coronel? 2016 hanggang 2019. At napakalaki ng pasasalamat ko dahil na-prepare talaga ni Father Coronel yung parish na para dun sa mga programa. Isa dyan yung pagbabalik ng misa sa street. Yan, anong tawag mo nga doon, Father Coronel? Nung time na yun, ang tawag ko ay Calle Serye. Calle Serye. Ang ganda rin naisip ni Father. Kasi totoo nga naman, hindi naman lahat talaga ng mga tao ay nakakapunta dito sa ating simbahan. Kaya maganda talaga at saka magandang gesture Parang sa mga tao. inilalapit natin. Pero di ba parang yun din yung title, isang sikat na sa Oo, si Alda. Channel 7. Ayan, oo. Tama naman din. Alda. Pero hindi lang yun yung programa dati. Meron din programa sa mga dormitory, may dorm serye, school serye. Maraming ganun po yun. So, Calle Serye, Dorm Serye, Mga ganon. School Serye. School Serye. Marami pa pong iba. Ngayon ko lang nalaman. Father Paul, Father Dexter, bago pa man pala na uso yung ALDAB, si Father Louie na pala nagpauso ng mga kalye serye sa UST. Ay. Huwag nga gano'n. No? Kasi may gumamit na rin iba, hindi naman original sa akin yun. May pari na rin gumamit doon na nagpapakonfess naman sa Kalye. Ito talaga kasi parang Even before Alda. Oo, inilalapit. Ano ba yan, Father Louie? Parang sacraments on wheels po ba yan? Yung tawag dyan? Parang gano'n, pero kasama na yung sweet masses. Yes. Kaya talaga nilalapit nga ang simbahan. Katulad ng ni Cristo, no? Nung yung siya yung muling nabuhay. Ayan, balikan natin yung reading Kasi kanina. binasa natin, nakasarado ang pinto nung anong tawag na sa Yung sa upper room. sa upper room, no? Nakasarado ang pinto, pero pumasok ang ating Panginoon. Yun ang pagkamuling pagkabuhay. Kasi kahit na nakasarado pala yung pinto, maaaring pumasok ang ating Panginoon sa ating buhay. Di ba? Naku, Father Dexter, kung ako ang Panginoon, buti na lang, hindi ako yung Panginoon. Ano? Ito yung sasabihin ko, ikaw, Pedro, ha? Dininay mo ako, Pedro, ha? Saan ka nung kailangan kita? Ikaw pa naman yung, yung pinuno ng mga apostoles. At kayo, nasaan kayong lahat? Nagsialisan kayo. Pero hindi ganoon ang sinabi ng Panginoon. Para bang kahit na may mga pagkukulang at pagkakasala sa kanya yung mga tao, ang sinabi niya ay, peace be with you. Parang okay na. Yung aking pag-ibig sa inyo ay higit sa lahat ng inyong ginawang pagkakasala. Ano ba yung ibig sabihin ng peace be with you, Father Paul? Sa akin, no, Kasi shalom eh. ito yung ating reading nung linggo, di ba? Yung may peace be with you. So, sa palagay ko, parang it assumes na meron tayong disposition na hindi tayo payapa, di ba? Kaya nga, kinailangan ng Panginoon na ibigay yung greeting na yun ng sumainyo ang kapayapaan sa mga disipulo. Kasi siguro, nabasa naman natin sa Ebanghelyo, nakaramdam sila ng takot, di ba? Kasi baka sila yung sumunod. Hindi. Ganon din naman, after na magpakilala yung Panginoon sa kanila, nakaramdam naman sila ng sobrang tuwa o gala. Kung sa akin, yun yung reflection ko nung Sunday. Sabi ko, hindi lang takot yung inaalis nung greeting ng peace. No, kasi kahit yung sobrang tuwa o gala, di ba meron naman siguro tayong mga kakilalang ganyan, yung mga medyo aligaga sa buhay. Marami yung Yan, sobrang excited, di ba? Kaya sabi ko nga, parang sinasabi ng Panginoon, kalma lang, di ba? Parang pagsasabi niya ng kapayapaan, kalma lang. So, parang mula doon sa isang
chaotic na pakiramdam or hindi mo sigurado, binibigyan niya tayo ng konting pagkakalma, no, kapayapaan, at saka parang imbitasyon din sa kanya yun na katulad nga nung sinabi ni Father Coronel, yung hindi niya sila hinusgahan, hindi niya sila sinumbat, no? Kundi ang sinabi niya yung kapayapaan sa inyo. Father Dexter, ano ibig sabihin naman ito? Kasi ang sabi doon sa binasa mo naman ay pumasok sa nakasaradong pintuan yung ating Panginoong muling nabuhay. Oo, kasi pagkasarado tayo. Kasi marami dahil tayo ay marami nagiging problema, nagiging pagsubok sa buhay. Bisa gusto natin isarado na lang. Dahil sa takot, ayaw natin, kahit nga tayo, pag namumroblema tayo, gusto natin nandun lang sa kwarto natin, ayaw natin lumabas, kumakain na tayo, nananaba na tayo. So parang gusto na Netflix na lang, parang ayaw na natin lumabas. Pero mas malalim kung titignan mo sa spiritual na paraan na kapag ikaw pala ay nalalayo sa Panginoon, mas sinasara mo ang puso mo. No? Kung ayaw mong ipakita din sa iba, no? Ayaw mong ipakita sa iba na ang bigat ng loob mo, pinapakita mo, nakangiti kang ganyan, o kaya yung dinadamdam mo, may hinanakit ka, hindi ka nagpapatawad. Pero ayaw mong ipakita, isinasara mo yung pintuan ng buhay mo. Hindi lang sa mga tao, kundi sa Panginoon, dahil ayaw ko na lang kahit Panginoon dahil hindi niya binigay yung gusto ko. Ayaw niya, hindi ko nakita ang Panginoon sa buhay ko. Kaya alam mo, Father, yung sa mga confessions, no? Kaya sinasabi nila, lumayo ako sa Panginoon dahil hindi ko nakita yung Panginoon nung ako ay nagkakaroon ng maraming problema. Hindi ko nakita ang Panginoon kung kailan ko siya kailangan. Naging mabuti ako, maraming ganon. Naging mabuti akong Kristiyano, naging mabuti akong Katoliko. Pero bakit ganon, Father? Nung panahon na kailangan ko ang Panginoon, nawawala siya. Kaya yun, siguro, yung sinarado niya, voluntarily, ang kanyang sarili, na ayaw ko na. Pero bakit nandito siya nung doon sa nagkumpisal siya? It matters. Kasi doon kung pinasa natin sa Ebanghelyo, pumasok ang Panginoon kahit nakasara eh. Pumasok ang Panginoon kahit nakasara. Hindi siya kumatok. Hindi siya humingi ng permiso para pumasok. Pero pumasok siya. Ganun din siguro sa nangyari doon sa humihingi ng tawad doon sa sakramento ng pagkukumpisal. Pumasok ang Panginoon, pumasok ang Espiritu na nakita niya na kailangan natin lumapit sa Panginoon para makita natin kung nasa na ating buhay. May kasabihan po na, ako ay Katoliko sarado raw siya, pero ang tunay palang Katoliko ay bukas. Pero hindi lang pinto ang nape-penetrate ng Panginoon, kundi yung ating puso. Yes, at saka parang nakita ko din doon yung importante din yung pagpapatuloy. No? Kasi totoo, nung pumasok ang ating Panginoon nang sarado yung pinto, pero maaari din namang hindi siya tanggapin ng mga disipulo, katulad ng sinasabi ni Father Dexter kanina sa kumpisal, di ba? The mere fact na nandun yung penitent, na ibig sabihin bukas siya, pinatuloy niya yung Panginoon, no? Kaya mahalaga yung pagpapatuloy natin. Si Brother Den. Anong nakita mo doon sa Ebanghelyo na nabasa natin? Sa akin, Fathers, idadagdag ko yung sinabi kanina ni Father Dex, no? Bukod dun sa sinabi ni Father Dex, I think meron kasing assurance, nagbigay ang Panginoong Hesukristo ng assurance na dahil na rin sa nadama nilang lungkot, no, nung kasagsagan ng nung crucifixion ni Hesukristo, kung ikaw naman maging saksi, no, sa tawag nito, sa pagpapakasakit, no, at sa pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa krus, talagang grabe talaga yung lungkot mo. I mean, you will be depressed talaga. Pero nung pakita ang Panginoong Hesukristo sa kanila at nagbigay ng assurance ng kapayapaan, parang sinabi talaga na yung mga yung lungkot, no, yung puot, no, tsaka yung dusa, something like that, wala na. There's an assurance na tapos na ang lungkot kasi andito na ako. No? Bumalik ako sa inyo. Tama na yung worry ninyo nung nakita ninyo ako na nakahandusay o namatay sa krus. Kasi nung nabuhay muli ang Panginoong Kristo, parang nabigyan sila ng
panibagong lakas ng loob, no? Na kasama nila ulit ang Panginoong Kristo. At doon talaga masasabi kong nagbigay talaga ng napakalaking assurance ang Panginoong Kristo. No, tama, kahit para bumalik ang kanilang pag-asa sa buhay. Yes. Kasi parang ang sinasabi ng mga disipulo noon, siya ang ating Mesiyas, kaya maraming sumusunod sa Panginoon Sumusunod kay Jesus dahil akala nila yung Mesiyas na yun ay political Messiah, no? Akala nila sila itataas sa ating Panginoon bilang hari ng mga Hudyo. Hari nila na matatalsikin nila yung mga Romans ng mga panahon na yon. Pero nung namatay si ating Panginoon, bumagsak ang kanilang pag-asa dahil wala na. Pero nung nakita ng ating Panginoon, ano naman ang naging kakaiba? Kakaiba dahil itong taong to na binigay natin yung pag-asa ay muling nabuhay. Ibig sabihin, yung muling paggawa, siya ay nagtagumpay. Nagtagumpay, hindi lang sa kundi tagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan. Hindi na siya mamamatay muli. Hindi na mawawala ang kanilang pag-asa dahil muling nabuhay ang kanilang pag-asa. Correct. At saka Father Dex, Father Paul, no, nagtagumpay ang Panginoong Kristo dahil dahil na rin siguro na tawag nito parang 'di ba nung ipinako si Jesucristo, ipinako naman si Jesucristo dahil sa kasakiman ng tao, no. So parang gano'n sa punto na 'yon, yung kasakiman ng tao ay hindi nagtagumpay in the sense na hindi nagwagi yung kasamaan na siyang naging dahilan, no, kung bakit ipinako si Jesucristo. Siguro nung nabuhay ang Panginoon Jesucristo, parang nabali yung konsepto ng kasamaan, no, nabali yung konsepto ng kasakiman ng tao dahil na rin sa assurance ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, parang nagbigay muli siya ng panibagong pag-asa at buhay, lalo na sa kanyang mga disipulo. Naalala ko lang, no, yung ating programa pala ngayong gabi, no, kasi naisip natin dahil Easter, no, so tayo ay magbabahagi ng tungkol dito sa ating mga experience. At ganun din, we are talking about hope, no, yung pag-asa. Next year, no, i-declare ni Pope Francis na Jubilee Year 2025. Yes. Yung tema na napili ay yung Pilgrims of Hope. No? And in preparation for that, no, we are being told to prepare ngayong taon na to na 2024 bilang Year of Prayer. Kaya nga yung ating pong topic, no, ngayong gabi ay patungkol din po doon sa panalangin, no? Ano ba yung role ng panalangin sa ating buhay? Gusto ko lang basahin itong actually may manual na binigay si Pope Francis sa atin. So, siguro sa mga susunod na programa natin, no, ipapattern natin doon yung mga topics natin. Kasi meron itong prayer and the parish, no, prayer and contemplatives. So ngayon, isi-share natin yung introduction part na yon, no, which is ano ba yung tinuturo sa atin about prayer? Kasi yung pinaka-theme doon is inspiration doon sa request ng mga disipulo, teach us how to pray. Teach us how to pray. Di ba nung lumapit yung mga disipulo, nakita nila si Kristo na nagdarasal, siguro gusto rin nilang magdasal katulad niya, at nakita rin nila yung mga iba, no? Like John the Baptist, tinuturuan niya yung mga disipulo niya paano magdasal. No? Kaya nag-request sila, teach us how to pray. Kaya ngayon, siguro, pag-usapan natin yung isang, i-share ko lang ito isang nabasa kong quotation doon. Nakalagay dito kay Pope Francis sa kanyang General Audience noong June 2, 2021. Jesus not only wants us to pray as He prays, but assures us that even if our attempts at prayer are completely vain and ineffective, we can always count on His prayer. We must be aware of this. Jesus prays for me. Ano bang ibig sabihin na? Parang napakagandang malaman, no, na kahit kung minsan, di ba, pag nagdarasal tayo kasi ang concept natin ng prayer, effective ang prayer ko pag nagkatotoo yung hiniling ko sa Diyos. Pero dito, sinasabi sa atin ni Pope Francis, alam mo, kahit na parang completely vain, no, at saka ineffective, in a sense dahil hindi nakakatotoo yung mga dinadasal natin, huwag natin kalimutan na Jesus prays for me. No? So, mayroon at mayroong nagdadasal sa atin, no? And that is Jesus. Di ba? Kaya, another reason bakit nandito si Father Coronel at saka si Father Dexter. Kasi they are celebrating their, pang ilang years na ba yun? 24 years. 24 Wow! 24 years.
We call it Vestation Anniversary. Ayan. Ano ba yung Actually, vestation, we Father don't Louie? we don't normally celebrate yung Vestation Anniversary. Ito yung day kung saan tayo, yung mga Dominicans, at least yung mga religious, ay binihisan ng bagong bihis bilang religyoso. Itong Kaya siya nakahabit. Yes. habit na to. And then, that is also yung umpisa ng aming novitiate. Okay. Ang novitiate natin ay Nasa Manawag, Manawag. Pangasinan. Kaya nga, actually maraming nakikinig sa atin dahil ang Radyo Maria nasa Tarlac. So, marami talagang mga taga-norte no, na pumupunta sa shrine ng Our Lady. Father Paul, Father Dex. Ako na yung 'di ba ngayon ang Vestation Anniversary ni Father Louie tsaka ni Father Dexter. Makabatch sila. Oo, kasi sila ay magkabatch. Ako naman bilang isang diocesan seminarian, personally I am celebrating every August 4 of every year my investiture anniversary kasi kasi sa diocesan seminarian, ang tawag kasi sa sa pagsuot ng kasak, yan yung sinusuot namin sa misa, sa kung saan kami pupunta na yung mahabang tela yung parang katulad din sa mga religious na habit, pero ang tawag sa amin ay kasak. Yung tawag doon sa pagsuot, yung formal na pagsuot ay investiture. Yes. Yan, okay. Kaya, naku, tagal. Ilang years ka nang na-vest, Brother Den? Kasi sila 24 years now. Ako'y na-vest, Father, noong August 4, 2018. So, maybe mga 4 or 5 years na nakaraan. Tsaka maganda sa atin yung suot natin yun kasi doon tayo nakikilala. Yung sabi nga ni Father Louie kanina, di ba yung parang bagong damit, bagong identity natin bilang religyoso. Ayan. So, in connection to prayer siguro, dahil nasabi natin kanina, di ba, yung Jesus prays for me. Lahat naman tayo siguro nararamdaman natin yun na ang nag-sustain talaga sa bukasyon natin hanggang ngayon, di ba? Mula noon hanggang ngayon, ika nga, panalangin. So, siguro, Father Dex naman, ano ba sa palagay mo? Paano nag-sustain sa iyong panalangin? Simula ka na pumasok sa seminaryo o naging role ng prayer? Oo, kasi yung bago pumasok, syempre, yung prayer kasi it's not just kneeling before the Lord, but for me it's a communication with God. It's a communication with Jesus, of course. When you're pouring out your heart to the Lord, na nakita mo yung sarili mo na nakikipag-usap sa Panginoon. Alam mo, meron may saint doon na sinasabi niya, kay Sister Faustina, whenever she prays with her whole heart. Ano ba yung sabihin ng whole heart na iyon? Hindi lang yung parang hindi lang sa mga panahon na masaya ka o yung mga memorized prayers or verbal prayers, but the things that you have in your heart na kahit na masaya ka, malungkot ka, galit ka, it's always a form of prayer, hindi na sinabi ni Bishop Baron, whenever you pray, you pour out not only with your hand but also with your heart, especially with Pope Francis. He's always mentioning the heart because it's the heart speaks of our own personality. Even Mary, Mary ponders everything with her heart. That's why yung prayer ko, but what sustains me is my prayer, because what prayer connects my life to God, and my life is whenever my life is connected to God, everything flows smoothly. Kahit rough road yan, we know that the Lord continues to journey with us. Kasi minsan iniisip natin, sabi mo nga, Father, kanina, minsan hindi unanswered prayers. Minsan yung prayers natin cannot penetrate even the mysteries of God. Hindi natin, even yung prayers natin, nakakabingi na hindi natin marinig ang sarili natin. But that is also a prayer. Kahit kay Saint, kay Calcutta. Mother Teresa of Calcutta. She has this book pa, di ba? May book na siya so about dark night of the soul. Parang ganyan. Yes. So even that she's questioning and even doubting the presence of the Lord,
that itself is a prayer, because even in the dryness of our prayer, we see the Lord. It's not just when we are hearing the voice of God that we are in prayer. Also in the dryness of our prayer, wala kang maramdaman, that is also a prayer, Father. Father Coronel, ayan. So, at paano nag-sustain ang panalangin sa bukasyon mo bilang religyoso? Dagdagan ko lang at sundan yung sinabi ni Father Austria, ni Father Dexter. Sabi niya, kung anong nararamdaman mo ngayon, din yun ang dasal mo. Kung ikaw ay nalulungkot, yung dasal mo ngayon. Kung ikaw ay nangangamba, yung dasal mo ngayon. Actually, pag nagdadasal tayo ng breviary, yung mga psalmist, may mga psalm ng sorrow, may psalm of joy, lahat ng yun, kung ano yung nararamdaman nila, yun ang dinadasal nila. Kaya ang sagot, ang tawag ko sometimes din ay ang holy hugot. Kung ano yung hugot mo ngayon, maganda yun. Holy hugot. Pwede natin gawing program next time yan, holy hugot. Kung ano yung hugot mo ngayon, yun ang dasal mo. At yung sinabi nga ni Father, dry na dry ka ngayon, hindi nang dasal mo ngayon. Hindi nang dasal mo ngayon, kaya pwede hindi tayo makapag-communicate sa Panginoon. And it's still sustaining our vocation dahil sa seminary or sa religious formation house, we were not taught ng prayer time only, kung hindi prayer life. So yung prayer, buhay natin, kapag di tayo nagdasal, nag-communicate sa Panginoon tulad ng kahit sinong Kristiyano, magsimulang maging mandamig muna tayo sa ating relationship sa Panginoon hanggang sa mawala na. Parang relasyon din sa tao, di ba? Kapag hindi mo na siya kinakausap, no, madalang na kayo mag-communicate, o kung minsan nagkaka-miscommunication, mawawala yung relasyon. Sa akin naman, naalala ko na lagi kong kinikwento ito, yung nag-sustain talaga sa akin, bukod sa nananalangin tayo, alam naman natin, no, yung morning prayer, evening prayer natin, yung panalangin ng nanay ko. Ang nalalaman ko lang noong na-ordain na ako, na actually, araw-araw siyang nagro-rosaryo, araw-araw daw niya ako pinagdarasal. Kaya sabi ko, kaya pala ako nagpare o naging pare. Kasi all throughout syempre, lahat naman tayo may mga struggles tayo nung tayo ay nasa seminaryo, tayo nag-aaral and all. And I was thinking okay, kailangan ako yung magdasal. No? Pero yung pala, nagdarasal din yung nanay ko. At hindi lang yung nanay ko, kasi pag pumupunta siya sa simbahan, sinasabihan din yung ibang tao, pagdasal nyo naman yung... Di ba? Kaya nung na-realize ko yun, ang dami pa daw nagdarasal sa akin. Kaya pala, na-ordain ako. Parang gano'n. Hindi lang effort ko, no? Kundi pati yung effort din ng iba. Brother Len, ikaw. Ako, Father, I will always remember what my previous professor nung nasa philosophy college ako, nung preparatory seminarian ako, nung nasa college seminary ako sa Kabangkalan, no? He said to us during our class na yung prayer daw is a deep cry of recognition to God. Kasi sabi niya kasi as far as I remember, sabi niya, sino ba tayo, no, na papakinggan ng Diyos? Hindi naman tayo yung kasing tulad niya, no, na we're just a very ordinary, no, we're just a commoner, no, something like that. Pero para tayo ma-recognize ng Diyos, kailangan talaga nating magdasal, no? Magdasal hanggang umabot sa punto na i-recognize tayo ng Diyos. Pero habang nagdarasal tayo, no, nagdarasal, hindi tayo nawawalan ng pag-asa, hindi tayo nawawalan ng energy, at saka hindi tayo nawawalan ng drive, sapagkat yung prayer daw ay nagiging langis, no? Parang bagang siya yung gaas na nagpapatuloy, no, na lumiwanag sa buhay natin hanggang sa maging maliwanag na yung buhay natin, tsaka tayo i-recognize ng Diyos. Yan yung parang analogy niya about prayer. And in my experience, parang ganun din yung naging karanasan ko bilang isang seminarista, bilang isang Katoliko, bilang isang mananampalataya, no? Na syempre hindi naman ako, no, kailangan pag-effortan ng Diyos ng oras, no, just to listen to my petitions, just listen to my supplications, but because
I love the Lord, no, and I want to have this stability in life, no. I'm longing for an inner peace. So I always pray so that I will be deeply recognized by God, and throughout my prayerful journey with the Lord, no. Yes, it is being recognized by the Lord. Marami na pong mga prayers na nasagot na ng Panginoon. Thanks be to God. At tsaka dahil na rin sa patuloy kong pagdarasal, para bagang may langis, no? Para bagang may langis sa puso ko, sa kaluluwa ko na siya nang nagliliwanag, nagbibigay buhay sa akin, at yun na nagpapa-recognize. Ayun yun yung paraan para ma-recognize ako ng Diyos, no? Na ay anito pala si Denden, no? So sige, i-recognize ko to. Parang ganun. Kasi alam ko may problema to, alam kong may mga kahilingan to sa buhay. Parang ganun po, fathers. Speaking of recognition, Father Dex. May mga nakikinig po tayo sa ating programa ngayon, si Pads. Pads. Ano ba yan? Sabi niya, hello po Father Dex and Father Paul, a blessed evening po sa inyo. Si Rex Castor natin. Naku, kasamahan natin dati. Ay, sabi niya. Hi, Father Chubby. Hindi, power, Father Chubby. Power. Naku, may alam si Rex tungkol sa, meron tayong dati, may mga games na ginagawa si Father Coronel. Ang kanyang laging pangbungat ay the power is yours. Kaya, Wow! Okay, huwag na yan. Brian. Pero siyempre, ang powers and glory kay God. Kay God. Correct. Okay. Si Brian Galan, sabi niya, Viva Santa Maria, si Risa Doholes. Ay, amen daw, sabi niya. Si CJ Kasupang. si CJ, sa Kristan natin yan. Araw-araw nagsiserve. Si Julian Morada. Dominican also. Is also watching with us. Wow, naku, sana po yung mga nagpapadala ng messages. Sabihin nyo rin kung taga saan kayo. Taga saan kayo? Baka may nakikinig po sa atin from Visayas and Mindanao. Para alam natin kung gaano nakalayo ang inaabot ng ating programa. I'm sure. Marami at baka may mga tanong din sila. Worldwide. May mga tanong din kayo. Opo, pag may mga tanong po kayo, padala lang po ninyo. Mag-comment lang po kayo sa Facebook page na Radyo Maria Philippines. At ganoon din po, ito po ay naka-cross po sa ating Santissimo Rosario Parish page. Alam mo, balik na natin kasi dun sa tanging yaman. Si Shaina Magdayo sabi niya, hindi yung eksena niya with Gloria Romero. Sabi niya noon, hindi ba nalilito ang Diyos dahil ang dami-daming nagdadasal? Sabay-sabay. Hindi ba siya nalilito? Father Paul? Well, ayun din, no? Parang naiisip ko rin yan. Kaya lang, syempre, no, masasabi natin, katulad yan sinasabi ni Brother Dan kanina, no? Napakagandang isipin na bawat isa sa ating mga panalangin ay dinidinig ng Panginoon base doon sa ating individuality. Diba? Na kahit na sabay-sabay nagdarasal, kahit iba-iba ng klase, diba? Meron yung humingi ng tawad, meron yung may mga intention, meron yung papasalamat, may mga humingi ng kagalingan, ng healing, pero lahat yan ay napapakinggan ng Panginoon. Yan lang siguro, katulad nga ng sinabi natin kanina, yung effectivity ng panalangin natin. Pero bakit hindi sinasagot lahat ng Panginoon? Yun na nga, kasi nga, masasabi natin, kung nagdadasal naman siya, babaitaan siya. Paano ba natin iniintindi or nakikita yung effectivity nga ng panalangin na yun? Hindi, di ba? Kasi maaari, di ba yung lagi natin nasasabi, pero hanggang ngayon totoo naman talaga yan. Yung binibigay sa atin, hindi lang yung gusto natin, no? Kundi yung pangangailangan natin at that particular time. O sabihin natin, kahilingan ang gusto ko ngayon. Bakit hindi pinagkaloob yung kahilingan na yun? Gusto ko magka-boyfriend. Gusto ko magka-boyfriend, no? And all of that. Bakit ganun di ka pinakikinggan? Yun nga, no? Sabi nga natin, parang you only know it after, di ba? Parang hindsight, nakita natin, kaya pala. O kasi, di ba, ito nga, meron dito tayo. Babasahin ko lang ulit dito kay Pope Francis. Sige, basa nga. No, sabi niya dito, na nandun din sa mano, no? Prayer is not a magic wand, sabi niya, says the Pope. It is not a rigid formula that when repeated correctly, gives the requested product as in a business. In prayer, it is God who must convert us, not we who must convert God. So, katulad nung kanina na sinasabi natin, hindi natin binabago yung isip ng Diyos. Tayo yung nababago sa panalangin. Halimbawa, yung iyong hinihingi, hindi nga naibigay yung boyfriend o kagalingan o kung anuman.
tayo ay nagpapatuloy pa rin sa pagdarasal. So hindi natin nakikita nagbabago tayo, humahaba yung pasensya natin, no, nagiging mas understanding tayo, nagiging mas mapagpatawad tayo. No? Kaya sa palagay ko, no, napakahalaga talaga na pagnilayan natin at hindi lang yung puro yung mga salita. No? Kasi yung iba sa atin, no, naniniwala nga tayo, dapat pahabain mo pa yung dasal mo no? para pakinggan ng Diyos. No? Pero ito ba yung nilalaman ng ating puso? At yun lang ba? That's all? It's just lip service. Kaya nga, di ba winarningan pa ni Kristo yung mga pareseo, yung mga eskriba, para akala ba ninyo naririnig ng panalangin, ang panalangin nyo ng Diyos, napakahaba ninyong panalangin, no? As compared doon sa publikano na ang isilang ng panalangin niya, patawarin mo po ako sa pagtatapoy ng kasa. Father Chuby o Father Louie, gano'n ba dapat kahaba ang prayer? O gano'n ba dapat katagal? O kailangan ba araw-araw ba yan? Once a week ba yan? Ang panalangin po, tulad na sinabi ni Father Paul, ay dapat galing sa puso. Kung ano yung galing sa puso, hindi na, pwede bang sabihin na yung mas mahaba, mas effective kaysa dun sa mas maikli? O kaya sabihin natin, mas effective ba ang Latin prayer kaysa sa English prayer? Kailangan ng panalangin ay naunawaan galing sa puso. Yun yung pangangailangan mo nung panahon yun. Pero, hindi lang kahilingan lahat, pati rin pasasalamat sa Panginoon. So, walang formula. Kasi galing siya sa puso. At kailan dapat magdasal? Kailan, sabi ko nga kanina, yung prayer life natin, no? Araw-araw tayo magdadasal. Kailangan ba may kasama ako o pwede akong magdasal mag-isa? Kahit ikaw lang mag-isa, pwede ka magdasal. Kahit minsan walang salita, kahit isip lang. Minsan nga nakaharap ka sa Blessed Sacrament, na namang iniisip. Pero alam mo na nasa presensya ka ng Panginoon, panalangin din yun. At maraming mga form ng panalangin, pero ang mahalaga, nakatuon yung ating pag-iisip sa Panginoon. Gusto natin mag-connect sa Kanya. Naalala ko lang yung sagot ni Gloria Romero sa sagot ni Father Coronel. Yung sabi niya, kahit yung hindi mo pa binabanggit, no, alam niya. Sabi niya, parang yun. Parang gano'n, tama. Oo, parang kahit nasa isip mo lang, alam niya. Brother Len, ang panalangin ba natin ay pwedeng sa akin lang o pwede akong manalangin at ipagdasal ibang tao? Father Dex at sa mga fathers, no, alam nyo kasi in my experience, ako palagi ko talagang dinarasal yung sarili ko, lalo na ngayon, no, na ako'y seminarista. Ako talaga ay palaging nagpe-pray, no, na Lord, sana masustain itong grasya ng bukasyon sa akin, lalo na napapalapit na ako sa reality of the ministry, the priesthood, sapagkat ako'y isang theology seminarian na. So, alam mo kasi pag malapit na kasi ang ministry, lalo na yung ordained ministry talaga, maraming challenges. So, at all times, I always pray for myself. Pero hindi lang po para sa sarili ko ang prayer natin. At hindi lang po para sa sarili natin yung ating panalangin. Ipagdasal po natin yung nakararami, yung others. Kasi po tinuturo po sa atin, no, tayo po ay isang simbahan, no? Yung simbahan po kasi ay hindi na nangungulugan na isang istruktura o isang gusali. Ang simbahan po ay isang komunidad ng mananampalataya, a community of believers. At tayo po ay pantay-pantay sa mata ng Diyos, sa mata ni Jesucristo, kasi po tayo po ay mga kapatid niya. At bilang isang komunidad, sama-sama po tayo magdasal para sa isa't isa. Sapagkat po, I don't know kung sino po ang nagsabi ng santo, if you pray for a person, you pray for the whole church. Parang, I forgot kung sino po nagbanggit noon. Pero yung punto niya po, pag nagdasal po kayo para sa ibang tao, parang dinala nyo na po yung buong komunidad o yung buong pamayanan sa iyong dasal. At yan po ay nakakaligtas, nakakapagbigay po yan ng ligtas points, hindi lamang po sa sarili natin, kundi po sa iba din. Kasi po yung panalangin po natin ay nakakatulong po para sa iba. Kasi po sila po ay din po, anak ng Diyos at kapatid po kay Jesucristo. Pero yung panalangin ba natin doon lamang dapat nakatuon sa mga kakilala natin o pwede ba natin ipagdasal din yung
mga kaaway ba natin, pwede ba natin pagdasal? O saka, pwede ba na yung mga hindi natin kilala o yung sa buong mundo, pwede ba tayo magdasal? Ganun Oo, ba? actually tayong mga pare, di ba, everyday sa misa natin, meron tayong prayers of the faithful, di ba? At doon pinagdasal natin lahat, no? Yung simbahan, Santo Papa, ang gobyerno natin, lahat ng mga may sakit, no? Lahat ng mga kaluluwa, no? Na nangangailangan. Yes, mga pumanaw. Kaya nga, palagay ko no, kahit na mga hindi natin kilala, no, nagbe-benefit kasi nga, di ba bilang isang simbahan, no, tayo nananalangin, di ba meron tayo yung Church Triumphant, no, Church Suffering, Church Militant. So it's actually a living out of that, being part of that church na tayo ay nagdadamayan. Mas gusto ko siyang makita parang damayan ba? Di ba? Pag nagdadamayan tayo, halimbawa, ikaw na mas nakakagaan, no, ikaw ay nagbabahagi dun sa mga mas nangangailangan. So, parang ganun din sa atin, yung mga santo natin na nasa langit na nakapiling na nila yung Panginoon, masasabi natin sila yung mas may kakayahan na, sila naman ngayon ang nagdarasal din para sa atin, at tayo din naman, pinagdarasal din natin yung mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin sa purgatorio, yung mga kaluluwa ng mga yumao, di ba? Bago yan, siguro. Yan, meron na naman yung mga nag-message. Sinibasa mo nga. Si Father. Nakakatuwa. Sige nga. Sige, si Father Butch Espeleta, kakilala ko to, si Father, taga Iloilo to. Nag-aaral dito ng clinical psychology. And then si Father Coronel. Ito ba naman si Richard? Si Richard Delgado, sabi niya, good evening, Fathers. Watching from Calibo, Aklan, I'm a lay Dominican Calibo. Wow, Wow, hello! Dominican, sa ko yung Sana makabalik ulit ako sa SD Calibo. nila ako dati. Nandun pa ako sa Iloilo. Richard yun May, pala. ang lay Dominican. Sino pa yung isa pa? Si Rita. Ayan, si Rita Trezise. Ayan, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabi niya, siguro pinagdarasan niya tayo. Si LCLR Dormitory, si Sister Dolor ito. No, yung ating Augustinian Missionaries of the Philippines. So, hello po, nandyan lang po sila sa may Pinoval. At may nanonood pa from latest. Oh, si Joyce Duron Antok. Naku, sana hindi pa siya inaantok pa. Oo nga, tama nagkabasa. Pasado siya Guilty ngayon. po watching po from late. At syempre, meron pa isa si Justin Belnades. Ayan, ano rin to, lay Dominican din. Yeah, maraming nakikinig. Maraming salamat po sa pakikinig. No? Mag-text lang kayo. Ay, chat pa kayo. Baka may question. Baka meron silang pagbabahagi na gustong ibigay sa ating topic ngayon about prayer. Ayan, sige. Meron lang ako ditong nabasa pang isang quote ni Pope Francis, no, na konektado rin naman doon sa sinasabi natin kanina na yung mismong buhay natin ay parang panalangin na rin. Kaya nga, di ba kaya nga yung invitation na Lord teach us how to pray? Kung hindi tayo marunong magdasal, no, na yun nga, yung dasal kasi sa atin, usually formula prayers kaagad yung naiisip natin. Yes. Pero kung hindi talaga natin alam kung anong dadasalin natin, napakagandang idasal natin yun yung Lord teach us how to pray. And sabi nga ni Pope Francis dito, what is offered must be our own life, even our misery. Only in this way can we experience that compassion of God, who like a father comes to encounter his children of merciful love. Ano pong bang ibig sabihin ng Father? Parang kasi kung minsan Father Dexter, Father Cornel, and Brother Den ang mga nakikinig, di ba? Parang kung minsan, yung gusto natin idasal, inisip natin na kailangan lang natin idasal kapag nagkatotoo yung panalangin natin, pasalamatan natin ng Diyos, di ba? O kaya pag nandun tayo sa magandang pagkakataon sa buhay, mga good news lang. Pero pinapaalala ni Pope Francis sa atin, even in our misery, or even in our sinfulness, kasi maaari nahihiya tayong aminin sa Diyos na tayo nagkasala, meron tayong mga weakness, meron tayong mga kahinaan, meron tayong shortcomings. Pero kapag yun yung ipinalalangin natin sa Panginoon, that's the only time now that the compassion of God will be given to us. Na mararamdaman naman natin yung awa ng Diyos sa atin. Kaya nga, huwag tayong mahihiya na idasal din yung ating mga doubts. Di ba kung minsan, tayo nga, may mga lumalapit din sa akin sa kumpisal. No? Hindi ko naman papamitin ko sila. Pero may mga nagsasabi, Father, I doubt the presence of God. Diba? Para kasi hindi ko siya maramdaman sa buhay ko. Nakakatuwa na maririnig mo yun sa kanila. Akala siguro nila magagalit yung pare. No? Hindi dapat maniwala ka sa Diyos. Pero at that particular time, di ba, nag-doubt siya sa Panginoon. No? So, he had the courage na sabihin yun.
in prayer or in the sacrament of confession. At kinumpisan niya yun. At nakikita niya parang may kakulangan, maaari sa kanyang ginagawa. Minsan kasi bakit ganun? Parang hindi natin nararamdaman, Father Paul. Bakit ganun, Father Chubby, Brother Den? Bakit yung prayers natin, siyempre minsan masaya tayo, okay siya, pero bakit may mga times na parang tuyo or dry? Yes. Parang walang pumapasok sa isip mo, wala kang maramdaman, o kaya parang hindi mo maramdaman ang Panginoon. Bakit ganun? Bakit may mga pagkakataon na ganun na hindi ka ayaw mong magdasal? Pero may naisip si Father Coronel kasi kumiti siya. Naalala ko lang kasi si St. John of the Cross. May sinabi na rin siyang dark night of the soul. And dumarating daw yun sa buhay ng tao, yun talagang parang madilim at malamig. Pero manampalataya pa rin dahil babalik din daw yun sa muli ng yung may liwanag na tulad na ganun po, dumarating yun sa buhay ng tao. Yes, parang kasi yung iba natatakot siguro pag naramdaman nila yon, baka akala nila sila lang yung nakakaramdam. Actually, even our saints, no, nakaramdam ng dark night na yan. No? And even yun kinikwento ni Father Dex na about Mother Teresa, di ba, naramdaman niyan, parang hindi na naramdaman yung presence ni Jesus. So just imagine, Mother Teresa na yun, na parang bilib tayo na sa tuwing may hahalikan siyang may sakit na may ketong, o di kaya pinagsisilbihan niya yung mga orphans na alam natin nakikita niya si Kristo sa kanila, sasabihin niya na hindi ko naramdaman na yung presensya ni Kristo. Di ba? Parang nakakaskandalo sa atin, pero actually it's a natural experience that we all have. Kasi minsan pakiramdam natin, yung mga santo, kasi santo sila Santo na. Paano pa tayo? Na ganito yung prayers natin. Parang minsan sumusubong mga tao, minsan ayaw na nila, o kaya dahil, si Father, ganito yung kanyang kaya nagagalit ako kay Father, kaya lumalayo sila sa simbahan Parang yung even their prayer life, no, nagsasuffer. Kahit yung, di ba, kunwari, nagdasal ka ganyan. Lord, sana pumasa ako sa exam ko. Pumasa ako doon sa board exam, tapos hindi ako pumasa. Pero bakit ginawang masama? Nagtatampo na ako, ayoko na, bakit gano'n tama naman yung dasal ko, nagnobena pa ako, nagrosaryo pa ako. Hindi natupad. Anong gagawin ko? Kaya nga napakahalaga rin siguro yung pagnilayan natin hindi lang yung pagnilayan natin yung panalangin, kundi pagnilayan natin yung pananalangin. Di ba? Ano yung nagagawa ng panalangin sa atin, di ba? And I think that always goes back to sa sinabi natin kanina na we are not the one converting God, but God is converting us in the process. And I think that would really give hope, no? Kasi nga, dapat magkaroon tayo ng bagong perspective about prayer, that effectivity of prayer does not only happen when we get what we want, but rather when there is a change, no? Pag may nagbabago na sa atin, na ito yung mas pinagtutuunan natin ngayon ng pansin. At doon lumalalim kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Yes. Yung faith. Faith Yes. Kasi doon mo makikita na hindi lahat ng pagkakataon na sinusunod tayo ng Panginoon. Na parang ito yung binigay ko, parang nag-ATM ka Yes. No? Inilagay ko yung ATM card ko ganyan. May babalik na ganyan. Doon natin masunod. Parang si Abraham, di ba? Yes. Na parang lahat sinundan niya, tapos sinabi ng Panginoon sa kanya, ihain mo sa akin ang iyong anak. Bakit itong anak ko, Panginoon? Ito yung binigay mo sa akin, ito yung pinangako mo sa akin Pero bakit kailangan ialay ko, papatayin ko pa? Pero ganun pa man, naging obedient siya, sumunod siya sa Panginoon, andoon yung pananampalataya niya na kahit kunin mo, Panginoon, yung mga ibinigay mo sa akin, okay, dahil sinabi mo, ibibigay ko. Yun ang pananampalataya. Kasi minsan iniisip natin, prosperity gospel. Na pa sinasabi natin na sa ebanghelyo, no, na kapag mas marami kang natatanggap sa Panginoon, mas blessed pa, hashtag blessed, no? Nakapunta ka sa ibang bansa, mayaman ka, sikat ka, gwapo ka, ganda ng katawan mo, ganda ng trabaho mo, maganda yung pamilya mo, ganda ng yung bang prosperity, yun ang sinasabi natin, doon mo masusukat kung hanggang saan ang pananampalataya. Correct. Mas makikita mo pa nga lalo
matatag yung pananampalataya, kung mawala na lahat yun, no, ay ikaw ay nag-hold on pa rin Yun. sa Panginoon at may tiwala pa rin sa Panginoon. By the way, no, may mga nadagdag sa mga nanonood sa atin. Si Michelle Mazo, ayan, Father Dexter. Hello, Michelle. And then si Sister Vicky Petel, na ating ding parish servant. At yung aking ate nakikinig, Agnes Talavera. Na, hello po ate. And Rita Trezi. Siya yung kanina. Sige. So, ay, ano na, ang bilis-bilis talaga ng oras. Malayan na, naka-isang oras na pala ulit tayo dito sa ating programa. So anyway, katulad ng nasabi natin kanina, Father Dexter, kung nabitin yung ating mga tagapakinig at tagapanood, ito pong gagawin natin ay magiging series po ng talks na tungkol po dito sa document ni Pope Francis. Kasi yung on prayer, kasi ito pong buong taon na ito is declared as a year of prayer in preparation for the Jubilee year next year. Kaya marami pa tayong oras at panahon upang pagnilayan at pag-usapan itong topic na ito about prayer. And sana naman yung ating mga tagapakinig, no, ay mag-share din sa susunod dahil napaka-interesting naman at ito isang bagay na lahat tayo nakaka-relate at lahat na tayo ginagawa natin. Di ba yung manalangin? Okay. So, siguro dadako na tayo sa huli nating mensahe sa ating mga tagapakinig. Unahin natin si... Sino ba? Si Brother Den muna. Si Brother Ito yung ating guest. Yung guest natin, si Father Den. Ating special guest. Nag-celebrate ngayon sila ni Father Dex sa 26th year na. At Yes. ng Vestation. Wala, naalala ko lang po yung former Master of the Order, Timothy Radcliffe, nung dumalaw daw po siya. And then, tinanong niya, ano yung mga ginagawa ninyo sa loob ng Formation House? At may nagsabi sa kanya, one of them is faith sharing. And then, tinanong niya, in your faith sharing, do you also share your doubts? No? Kasi tulad ng pinag-usapan natin, pati yung doubt natin ay bahagi ng ating buhay panalangin. And tayo laging humihingi sa Panginoon, Panginoon, gusto ko po nito, Panginoon, gusto ko po nun, pengi po nito, Panginoon na ngayat ang tawag natin, which is okay lang yun. Panginoon. Oh, wow. Which is okay lang yun dahil kailan ba tayo hihingi kung hindi sa Panginoon ng mga Panginoon. Pero, minsan, dasalin din natin, hindi yung Panginoon, ito po yung gusto ko, pero Panginoon, ano naman po yung gusto ninyo para sa akin? Oh, maganda yun. By the way, dito sa program natin, meron tayong practice na one word. One word. Sige. Simulan natin kay Brother Den habang nag-iisip si Father Coronel ng one word. And then pag-ano na. Sige, Brother Den, ano yung take-away no, para sa ating mga ngayong araw na ito? Alam niyo po kasi, Fathers, naalala ko kasi, yung prayer kasi, in my own analogy, if I connect this with our concept no, of hope, yung prayer kasi is like a chain. And that's my one word for tonight, chain. Hindi po ibig chain, yung kadena. Yeah. Hindi po ibig sabihin yung prayer ay ginagapos tayo, yung parang gano'n. Hindi po gano'n. Yung pagkakaintindi ko kasi sa chain or sa kadena is yan talaga yung nagko-connect sa atin, yung naghuhook sa atin sa Diyos papunta sa ating puso. Kasi kahit masaktan tayo, kahit makaramdam tayo ng pighati o uno sa buhay, kapag meron tayong prayerful life or a prayerful connection with the Lord, kahit ano man mangyari sa buhay natin, hindi basta tayo mawawala, hindi tayo basta matutunaw man o whatever no na mangyayari sa ating masama, dahil tayo konektado sa Diyos at yung connection na yun ay napakatibay. Kaya yung prayer talaga is like a chain, no? Like a kadena na isa itong napakatibay na bagay na siyang nagko-connecta sa atin sa Diyos. At kahit anong mangyari sa atin, anumang pagsubok ang mangyari, hindi tayo basta-basta mawawala ng pag-asa, hindi tayo mawawala ng kaligayahan sa buhay. Dahil ito pa rin yung hugot natin at ito pa rin yung nagbibigay sa atin ng assurance na tayo connected pa rin sa Diyos. At yan yung dapat nating yan yung ating dapat matandaan araw-araw na always tayong connected sa Diyos. Chain, kadena. Sino naman?
Ako muna, sige, kasi letter K naalala ko lang. Ay, Sige muna natin okay. sa tapang K tayo, kaya kadena, di ba? Sinimulan natin na doon sa gospel reading. Naalala ko lang yung word doon, yung kapayapaan. Yan. So, sa akin, yun yung akin kapayapaan. Kasi kapag tayo ay nananalangin, ito yung nagiging source din natin ng kapayapaan. Di ba? Kaya nga, yung iba pag tinatanong natin, ano ginagawa mo kapag ka maligalig ka? Ano ginagawa mo kapag ka parang hindi mo alam yung gagawin mo? Na ikaw ay nananalangin at sa pananalangin ay nakakaranas sila ng kapayapaan. Nakakaranas tayo ng kapayapaan sa puso natin na kahit na may mga pangamba, no, may takot, no, meron tayong mga hindi natin expect ng mga anxieties natin sa buhay. No, dahil sa panalangin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Bago ako siguro, Father Paul, si Father Chubby. Wow, K din ba yan? K kaya? Hindi. Ay, hindi. Okay lang naman. Basta one word. Courage. Wow, parang K din. Hindi naman K. Hindi kasi na ano ko na sa liturgy natin, di ba, we dare to pray. Kahit na tayo ay may pagkukulang, may kasalanan, we dare. No, mayroon tayong lakas ng loob na magdasal. So we have the courage to pray. Father Dex, K ba yan? Ako hindi, di K. Ano kaya yun? C. Hindi rin K. Ano K kaya? dapat yan. Oo, ano ba yun? Meron din H. Age, sige. Ano yung age na yan? Hinga. Hinga. Breath. Oo. Breath. Pero pwede rin hinga dahil humihinga tayo sa Panginoon ng ating mga hinagpis. Yung mga nasa puso natin. Hinanaing. Hinanaing. Puro mga age niya. Oo. Hinanaing. Hinanaing. Doon natin binibigay sa Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Pero pangalawa, doon din sa hinga na yon, yung paghinga natin. Di ba? Breathe in, breathe out. Dahil yung panalangin ay isang paghinga natin na tayo ay buhay. Na dahil ang panalangin, na kapag nawala panalangin sa ating buhay, tayo ay mamamatay. So ang ating buhay ay kailangan nasa panalangin para tayo mabuhay kapiling ang Diyos. Kasi pag nawala ang Diyos sa ating buhay, kahit tayo ay buhay pa sa pisikal na anyo, tayo ay mamamatay dahil sa ating kasalanan, sa ating mga nag-iisip na gawin sa ating buhay. Pero pag ang buhay pananampalataya natin ay buhay, dahil tayo humihinga, dahil sa ating panalangin, tayo ay laging kapiling ng ating Panginoon. Napakagandang alaala yan, no, na dapat tayo manatiling buhay, no, kapamamagitan ng panalangin. At humihinga. Siguro, Father Paul, kailangan na natin magpahinga. Oo. Kasi kailangan din talaga natin yan dahil we need strength para sa another day natin. At bago tayo magpahinga, kailangan po tayo manalangin. Bago tayo matulog. Ayun. Maraming salamat po, Father Chubby. Yes, thank you, Father Coronel. Thank you. Hindi natin makasama ang ating Maraming salamat. Grabe naman. Salamat. At maraming salamat, Father Paul, Brother Denden. Sa lahat ng mga nakinig. Sa lahat ng mga nakinig sa ating gabi. At maraming salamat at magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapan K. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family.